nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Your Honor. Di ba? Well, this is a way of seconding the motion of Senator Subiri. First of all, the presentation, or what we call the editorial video that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila. Magandang araw sa lahat sa mga ka-Duterte solid, mga idol. Mukhang na-guilty yata si Tito Sen sa video na ginawa ni Manang Aimee kahapon, mga idol. Alam naman natin napakainit itong nangyaring Subiri at Manang. Kasi nga gawa ng video ay nagmumukhang sila. Kasi may ugong-ugong talaga na ito si Junior ay ayaw nang bumaba. Pero ang number one dyan, itong mga taga-kongreso. Sila dyan. Number one yan sila dyan. Itong Chacha na sinasabi nila. Oh, di ba? Ngayon, kasi may ginawang video si Manang kahapon, pinapakita doon na parang ganito ang mangyayari. Kasi nga, talamak na nga yung mga kita nyo nangyayari sa atin. Itong mga corruption. Di ba? Ngayon, nagkaroon ng session si plenary si Manang kahapon. Bago siya nagsimula, may video siyang pinakita. Isa yan si Soto kasi siya yung Senate nung nakaraan. Oh, ganito ang mangyayari sa bansa natin. Kawawa ang Pilipino. Yun ang nandun sa video ni Manang. Oh, yun yung mga pinapakita na mga hindi maganda. Sara Duterte daw iboboto ni Tito Sen. Sabi niya, Tito Soto, for all you know, I might vote for Sara Duterte in 2028. Sana lang all. Kasi sabi ni Aimee, kaya ni-withdraw niya itong video na to na sana ipangako sa taong bayan na walang mangyayaring extension at magkakaroon ng election sa 2028. Diba? Ganito, kaya magandang usapin to. Panoorin pa natin, mga idol. Yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao to eh. Diba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayo na? Dahil narinig mo? For example, in my case, Yung patawa I sa have kanya. never been in favor of Chacha. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, Chacha. C-H-A, C-H-A. Not charter change. Ang kailangan natin, Chacha, character change. That is what we need. Character change na pagbabago. Talaga lang idol. Anong nangyari sa Blue Ribbon? Wala namang nangyari Ikaw talaga. Kaya kung merong, let's say, may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, meron silang mga membro, ganito, idea ganito, nag-idea ganito, ay ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Did I agree? Lang Ang sabi ko pa nga, if you're going to change or amend, not change amend, ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang, sabi ko. At yun may baga sa in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ng presidente? Ang senator, 30. Bakit sa atin, 40?
40 and 35. Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa Wait isa sa lang mga idol. Kasi naman mga Tito Sen, hindi mo pwedeng ikumpara ang Amerika at ang Pilipinas pagdating dito sa konstitusyon natin, lalo ng mga politiko. Kita nyo nang nangyayari sa atin, puro nakawan nga eh. Ang masaklap pa, lantaran. Ay, sorry po at natatawa tayo. Kaso naman, Tito Sen, hindi talaga pwedeng ikumpara pagdating sa ganyan. Oo, siguro, itong iba na pagdating sa mga roles, pwede. Pero pagdating sa mga ganyan na yung sa edad, sa ganon, wala naman problema sana kung maayos ang Pilipinas. Kung maayos. Kaso ang nangyayari sa atin dito, puput isipin mo, hindi na nga paglilingkod ang ano, hindi na nga public servant ang tawag eh. Public magnanakaw na. 'Di ba? Ganun ang nangyayari ngayon kasi grabeng talamak ang pag-ano nila, talamak na nakawan. Talamak, grabe. Yan pa lang sa flood control na yan, hindi natin alam yan, noon-noon pa yan. Kaya walang nangyayari. Kita nyo yung Bulacan. Ilang taon nag-suffer ang Bulacan. Until now, nagsasuffer sila pag lalakas lang ng ulan. Tuloy-tuloy lang yung ulan. Grabe na ang baha. Ilang taon nang dumaan yung flood control. Flood control. Wala pala. Ghost project pala. Ganun ang yearly yan. May project dapat. Tuloy-tuloy. Kaso wala palang nagagawa. 'Di ba? Bulacan, Nabotas, Maynila, banda diyan. Kaya maraming mga politiko nakikita nyo nagaganda ng bahay nila. Pag nakita mong magandang bahay nila, sure ball yan. Meron yan. Dapat, maganda bahay nila, maganda ang syudad. Ganun, maganda yung mga barangay. Ganun, maganda yun. Kung nakita nyo, ang lugar nyo, kawawang-kawawa. Walang project, walang hirap na hirap ang inyong syudad. Tapos ang inyong mga namumuno dyan ay kaganda-ganda ng mga bahay, pati mga sasakyan. Sure ball yan, meron yan. Kawawa ang Pilipinas. Kaya Duterte tayo. Kita nyo naman. Diba? Tuloy natin, Tito Sen. Comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa Duterte. That's not true, Mr. President, Madam President. Kasi nga mga idol, I think last year pa yata to itong ugong-ugong na to. Ba? Ito yung mga dynasty bill na sinasabi nila, pati yung edad na gusto nila nasa tamang edad ang I think 40 pag tatakbo ka ng presidente. Wala pang 40 yan si Inday yata Oh. Ewan ko lang ngayon, baka 40 na. Basta ganun, meron silang ugong-ugong, kasama itong dynasty bill na yan, sinasabi nila. Yan, ito yun, magkasabayan sila. Tapos ngayon, pasok na naman yung Chacha. Kasi alam naman nila, kapag si Junior, ang tuloy-tuloy mamuno, ay madali lang mangawat. Dali lang. Walang walang pakialam Wala Maluwag. Basta sige, nakita lang niya, okay lang naman. Di okay. Nakita nyo nangyari ngayon, walang nakulong. Ang daming magnanakaw, walang nakulong. Ang kinulong lang nila itong subcon, na kontraktor. Yan sila dyan. Yung mga Diskaya, yun lang nakulong dyan. Si Bong Revilla, nagulat nga lang tayo pati si Bong wala naman si Bong binanggit yung taga Diskaya. Si Bong na voluntary sumuko. Naramdaman siguro ni Bong na siya yung target. Ay, nako po. Pero may mas malalim pa dyan, di ba? Ano yung mga binanggit ng mga kongresista ni Diskaya? Wala naman, di ba? Dapat yun sila. Kasama yun. Kawawa ang Pilipinas, no?
Pera ng bayan. It's impossible. I never said that. Di ba? I have nothing to do with proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Talaga lang Ba? Ano ba yan eh? Hindi pa pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako'y nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up. Oh, To my diba? Sinabi na niya, I heard the proposal. Meron talagang usapan dyan. Merong mga dyan, mga kumbaga underground, lalong-lalo na itong mga gustong mamuno pa at kumuha pa ng pera. Ito yung chance nila ngayon, itong panahon ni Bongbong, ni Junior. Grabe talagang kabig sa kwarta nila diyan. Lalo-lalo na yung Kongreso. Kaya yung Kongreso talaga, tanggalin talaga yan. Tanggalin talaga yan. Ang daming useless dyan. Meron man sigurong ilan-ilan dyan na matino at napaganda ang kanilang lalawigan. Pero lahat dyan, halos lahat talaga dyan, wala. Hindi kailangan. Mga party list dyan, tanggalin yan. Diba? Kawawa. Sana lang, Tito Sen, iboto mo si Inday. Diba? May proposal na may narinig siyang proposal pagdating sa Chacha. Meron yan. colleagues, any one of them, hindi ko binanggit eh. As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had the board meeting. At tapos sabi ko, tama-tama, nagkamali siya ng pasok. Andun lang kami. Well, it's Binoko na naman ni Lacson. Nagkamali lang ako pagpasok eh. Ibig sabihin may meeting talaga kayo doon. Tapos nagkamali pumasok si Lacson. Ay, naku po. not a room. It's just the VIP area that's open, very open. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa nyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkwentuhan lang kami. Sabi ko, at Grabe, ang galing mo talaga. Nagkukwentuhan lang kami talaga lang Grabe ka, Tito Sen. Kung hindi nagkamali si Lacson pumasok, talagang hindi ka mabubuko ngayon. tanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Yung nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. You should not be surprised if I often see Bojidi. Because Bojidi is my golf mate. Ang mga golfing friends namin, every now and then, nagkaka-dinner kami. Isipin mo, si speaker pala. Tropa pala niya sa speaker, mga idol. Pakapi-kapi pa kayo, pag-golf-golf pa kayo, Butik naman to. Hindi lang kayo nahuli ni Lacson, eh. Di ba? Ganun ang mga dyan, mga idol. Kasi siya yung Senate President, tapos si Boji D yung speaker sa kabila. May mga panahon talaga mag-usap-usap yan sila. Siyempre, mga politiko di ba? Ngayon talaga, hindi mawari ko ang ano yung nangyayari sa loob. Kukwentuhan sila. Lalo na yung kongreso na yan. Nandiyan nagsimula lahat ang budget Bago i-propose sa kanila dun sa papuntang Malacanang. Diyan lahat ang nagsisimula ang budgeting kung anong mga plano dyan. Plano-plano pa kayo. Plano nila paano kawaton.
Ay naku, Tito Sen. Buti na lang, nandyan si Lacson, nahuli kayo. Tuloy natin. And during that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa Chacha. Parang ganun ang dating eh. That's not true. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honma Meres. It's a new set of clubs that Speaker Boji was telling me that he wanted to buy and asked me if I tried it already. Eh kami mga golfing buddies na grupo eh. Even Dom Mendoza was there because Dom Alam nyo, Mendoza is wait lang mga NPC idol, also. pause lang natin. He's the Dapat, kung mag-meeting, sa daming problema ng Pilipinas, meeting pa kayo si 777 nung pinagsasabi nyo. Ano yan, pera? Sabi ni Magalong, 777 kayo dyan. Pera yan. Bago nila mag-meeting, unahin nila yung problema ng bansa. Anong problema natin? Ang daming problema. Gutom, corruption, krimen. Dapat yan ang unahin nila. Di ba? Lalong-lalo ng problema ngayon dyan sa inyo. Kasi nandyan nagsisimula ang problema dyan sa kanila eh. Number 1, yung Kongreso. Itong mga mamabatas dyan. Ang daming dyan, kawatan dyan. Dapat dyan. Sorry naman, lantaran na nga sinasabi ni Leandro Libeste eh. Yung mga budgeting nila dyan, grabe. Dapat bago sila mag-propose ng mga ano-anong bagay. Tapos pera na naman ang gagastusin. Lahat ng kilos pera eh. Ngayon, unahin mo na ang problema bago pumunta sila sa panibagong problema ulit. Diba? Kawawa tayo eh. Walang nangyayari, walang solusyon. Yung Blue Ribbon Committee, itong flood control project, wala namang natuloy. Wala pa. Makalimutan na yan halat. Hanggang ang Duterte na lang talaga ang magsus pagdating ng Duterte. Tingin ko kay Inday na lang mapupunta lahat yan. Si Inday lahat magsusolusyon yan lahat. Ang Duterte talaga. Dito natin makikita mananagot kayo, kayong mga buhaya kayo. Tanggalin talaga kayo dyan. Tanggalin talaga yan. Tanggalin talaga yan. Sarap tanggalin ng Kongreso kung pwede lang. Walang ginawa eh. Walang ginawa dyan mga idol. Kawawa tayo. Ang dami-dami nating pinapakain dyan. Pera ng taong bayan yan. Ang dami-dami nating pinapasahod dyan. Eh wala namang ginagawa. Isipin mo, hindi nga mag-attendance eh. Punta na lang dyan. Tapos kung ang dali-dali ng trabaho nila mga idol. Tayo pakahirap-hirap ang trabaho natin. Trabaho nila, opisina lang dyan. Pakadali. May mga sekretarya pa yan. Kaya nga dapat hindi na kailangan yung mga ganong iba dyan. Sapat na yung mayor at saka vice mayor. Tapos diretso na tayo dun sa kapitan. Tanggalin na rin yung mga konsihal. Wala na. Vice mayor, mayor, pwede na yan. Sapat na yan sa syudad natin. Kasi meron ka ng barangay, kapitan, at saka yung mga tanod. Diba? Wala na yung mga iba dyan. Senador lang, vice president at saka presidente. Okay na yun. At least yung mga iba natanggal na yun, ang daming nawala, di ba? O yun, ipagawa yun. Buwan-buwan, ipapagawa sa mga infrastructure, mga hospital. Number 1 yun. Para mabilis ang transportasyon, pagdating ng panahon, trabaho, madali. Tapos wala na maghihirap pagdating sa hospital. Lahat ay libre na, may gamot. Ganun na. Secretary General of NPC. So pag Ma-high blood ka na lang, di ba? Grabe. nakikita-kita kami almost, every 2 weeks? Every month, we have an NPC meeting. We always miss you, Madam President, because you seldom attend. You know? So hindi dapat masamain kung nag-uusap-usap ang mga politiko. Kung may mga idea mga politiko. That's why I really take offense. I take exception to what was Kaso yung presented. idea kasi Parang- na sinasabi mo dito, Sen, itong propose ng Chacha na yun, kung may narinig ka man may nag-propose, hindi maganda yan.
hindi talaga lalong-lalo na galing sa kongreso na yan, ay naku po, wag na tapos si Junior pa tuloy-tuloy, ay wag na lang po, pues mabuwisit na lang kami dito, ma-high blood na kami lahat dito. Nagtitiis na nga lang kami dito sa kapalan ng mukha, oh, 'di ba? Grabe lantaran na kasi paano sorry po kung meron man na tayong nasabing hindi maganda, totoo po 'yun. Nakikita natin, eh. Kitang-kita na natin, walang nangyayari tapos grabe kawat-kawat dito, kawat doon. Walang nangyayaring maganda sa bansa. Kawawa tapos sa panahon ni Tatay Digong, naramdaman natin yung pagbabago, dapat tuloy-tuloy na 'yun. Tas ngayon ni-withdraw lahat, nawala lahat, unti-unting nawala, nasayang lahat. I don't care about what the other mention or the other things that were mentioned. But as far as the issue of my involvement in Chacha is concerned, I vehemently deny. Definitely, I have nothing to do with that. And I second the motion of Senator Subiri that the editorial video should be stricken off the record because it appears na parang mayroon tayong sinister na plano na kasama kami. Thank you. Ay tinamaan yata siya doon sa video na parang lahat naman 'yun nangyari diyan. Lahat yung video na pinakita ni Senador Amy ay nangyari talaga 'yun. Ngayon nga lang, parang kina-crop niya, ginagawa niya ng kwento. Ganito ang nangyayari, mga ganito ganyan. Pero totoo lahat ng video ay nangyari. Lahat nangyari siya. Lahat ng mga sinasabi doon, nangyari talaga. Yung ang ginawa niya, step by step ni ano ba, parang na-recall lahat tapos ginawa ng istorya. Ang pukang tapos andun yung mga mukha ni Tito Sen. Nandun pa yung mga anti-Duterte. Gano'n yun. Kaya kasi meron naman talaga ugong-ugong, sinabi na nga niya, may nag-propose, 'di ba? Isa lang siya, 'di talaga siya do'n, kung alam niyo lang, Sara Duterte talagang iboboto niya siya na mismo nagsabi na meron talagang proposal. 'Di ba? Ngayon, kasi gawa ng itong video na 'yan, medyo na tinamaan siya doon, ay napag-usapan nila kahapon ni Mig Zubiri at saka ni Amy Marcos. Si Amy, medyo siguro na-touch din naman at medyo may point din naman si Zubiri kahapon. Hindi lahat, hindi naman nila siguro lahat. Siguro, kung meron kang sama na loob dito sa administrasyon ngayon, yun ang pagkasabi niya patungkol kay Amy. Magsabi ka, pagsabihan mo yung kapatid mo. Anuhin mo siya, awayan mo kung gusto mo, walang problema. Pero huwag idamay yung iba. May point siya doon. Ngayon, kasi meron yung minority, di ba? 11 sila dyan. Tapos meron sila dito sa kabila, 13. Kaya meron something na parang something kunting gap lang naman. Ngayon, ni-withdraw na nga itong video, hindi na yan ipapakita. Nangako naman ang gusto lang naman ni Amy, na walang mangyayaring ganito, na long term o extension at maaari, dapat lang na may botohan sa 2028. Yun lang naman ang gustong mangyari ni Amy Marcos. Ay, meron talaga yan. Meron talaga dyan sa loob. At meron din mga ilang-ilang senador dyan na gusto magkaroon ng tsa-tsa. Na bulong-bulong na yan. Yun nga lang, siyempre mahirap maghusga. Ano kaya propose pa nga lang. Kasi alam naman natin ngayon, grabe ang itong ganitong administrasyon ay talagang napakaluwag. Kaya maraming mga bumalik na mga adik-adik dyan. Hindi lang yung pati mga kawatan. Marami dyan. Sana lang, itong araw na to, may panibago na naman yan sila dyan. Tuloy-tuloy na to . Tayong mga Duterte solid, ang suporta natin sa mga Duterte ay hindi magbabago. Kahit sira-siraan man nila si Inday, lalong-lalo na si Tatay Digong,
walang magbabago. The more pa kaming lumalakas. Kaya tayong mga Duterte solid, paglaban natin. Inday Sara Duterte. Kaya sa 2028, doon tayo babawi. Umanda kayong lahat. Di ba? Ang problema, itong kumilik lang problema ko. Iniisip ko, si George. Ay, naku po. Kaya mag-ingat tayo mga idol. Huwag tayo maging marahas pag tayo mga, lalo-lalo na pag mag-support tayo. Mag-ingat. Pakita natin yung pagmamahal natin sa Duterte at sa kapwa-tao. Okay? Kaya maraming salamat. Thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe. At see you and goodbye. Ingat!